So ayan na, after 3 months nang nag-vlog ako before na sinasabi ko nagkakaroon kami ng Airbnb. Ito na naman ako at ito na yung follow-up vlog ko about that video. So ano ba yung mga didiscuss ko ngayon? Siyempre mayroon ng pagkakaiba kasi ngayon by this time ay hindi lang nakaplan yung Airbnb namin, but nag-uumpisa na kami mag-Airbnb. So listed na kami sa Airbnb, then listed na rin kami sa different FB groups, listed na rin ako sa aking FB page. So yan, nag-uumpisa na kami mag-Airbnb. Marami akong natututunan at marami akong mga naunawaan patungkol sa Airbnb. So ano na nga ba yung mga natutunan ko sa pag-Airbnb ko? Ano na ba yung mga pwede kong ma-share sa inyo bilang aking mga tagapanood? Kaya alam ko marami sa inyo naghihintay kung ano na nangyari sa aking Airbnb. So, ito yung mga natutunan ko. Actually, I have listed 6 sa mga meron akong 6 items na pwede i-discuss sa inyo sa mga natutunan ko. And maybe later, next time ulit sa next vlog ko, yung iba pa. So, first time is customer satisfaction. It's very important sa Airbnb yung customer satisfaction. Kasi kapag nagkakaroon ka ng Airbnb, they're going to make you a review, lalo na kung sa Airbnb siya pumasok, sigurado mag-review sila kung pangit yung naging review mo, ay hindi magiging maganda para sa iyong mga guest. In fact, nung unang-una kong guest, alam mo, nagkaroon ako ng problema. Bakit? Ano yung naging problema ko? Yung template ko na ginawa, instead na isang floor, nagkamali ako ng isang number sa floor. So nung nag-check-in na yung guest ko, nagkaroon siya ng problema sa lobby. And from then on, I have learned that kailangan talagang maging masinop ka sa mga informasyon na ibibigay mo sa mga mag-check-in. Kasi wala nga ako doon, walang mag-guide sa kanila. So ang mangyayari, kailangan sila mag-check-in at kailangan informasyon lahat maibigay mo sa kanila. Kung hindi, sigurado magkakaroon sila ng negative review. But praise God, yung aking guest, hindi naman siya nagbigay ng negative review. Nagsabi lang siya, nagkaroon siya ng issues, but madali ko naman siyang natulungan dun sa kanya naging issue dun sa pag-check-in. So salamat sa Diyos. Importante rin ang number 2 ay management of cleaning team. Importante na ma-manage mo ng todo yung iyong cleaning team, kasi pag hindi mo siya na-manage ng ayos, tendencies are may parating ka ng guest, yung cleaning team mo wala pa. So you have to have a communication with your cleaning team. Kailangan, importante yun. Kailangan makapamili ka ng maayos na cleaning team, kasi kapag hindi naging maganda yung cleaning team mo, sigurado bibigay yung iyong Airbnb o yung iyong staycation. Kasi napakalaking problema kapag nadat na ng guest, yung room mo ay hindi pa ayos ng cleaning team. So dapat yung cleaning team mo rin mapagkakatiwalaan. Kasi kung hindi siya mapagkakatiwalaan, sasabihin niya sa'yo, nalinis na niya, well in fact, hindi pa niya naayos. 'Di ba? So napakahalaga din na ma-manage mo yung calendar mo, kasi yung sa calendar mo, pagka nagkapatong-patong yung mga booking mo, dun ka magkakaroon ng problema. Kasi kami, we are taking booking from Airbnb, and we are also taking booking from direct booking from FB. So kapag kami mga inquiry kami sa Facebook, pinapayagan din namin, although pagka sa Facebook nilalagyan namin ng security deposit. Sa Airbnb, no need to have security deposit, kasi bakit? Airbnb na lang mismo meron siyang insurance. So dapat talaga ayusin mo yung calendar mo, kasi kapag hindi mo inayos yung calendar mo, sigurado kung magkakaproblema ka sa mga check-in mo. Kasi halimbawa, on the 12th of March, meron ka palang Airbnb na booking, tapos kinuha mo ngayon yung booking ngayon doon sa FB, sa parehas ng araw. So malaking problema po yun, di ba? So becoming very active in responding for your guest, kahit na sila ay nag-i-inquire, at lalo tigit kapag sila ay nandoon na sa unit mo, kapag may mga guest sila, question, kailangan sagutin mo. As an example, may mga question ako, paano ba yung buksan yung range hood? Nasaan ba yung saksakan ng ganito? Paano ba buksan yung ilaw na ganito? Paano ba buksan yung shower? Paano ba buksan yung... So, maraming mga information na kailangan, naka-ready ka na, so that whenever there will be new guests that will be coming in, alam mo kaagad kung ano yung sasagot mo. Kasi mas mabilis kang makasagot sa kanila, mas satisfied mo sila. Kaya kailangan very active ka rin. Kung hindi mo alam yung sagot mo, kailangan mo pang sabihin sa kanila na wait lang po, ibibigay ko sa inyo yung sagot nyo later on. Pag-aaralan mo pa kung ano yun. Kasi syempre kapag bago ka palang guest, hindi mo pa naman lahat alam yung mga tinatanong ng mga guest. Di po ba? May mga pagkakataon din, 4 yung guest mo,
tapos yung nailagay lang ng team mo ay 2 lang na towel or 2 lang na mga shampoo or mga shower gel. So kailangan mong i-address yun. Hindi po pwede yung 4 sila tapos yung towel mo 2 lang. Binayaran nila for 4, di ba? So kailangan be very active and communicating with your guests as well as your cleaning team kasi sila yung nasa ground. Not every guest are the same. Sigurado yun. Merong guest na mabait, merong guest na syempre medyo malaki yung expectations nila kasi nagbayad sila. So medyo masungit, di ba? But salamat sa Diyos kasi wala pa naman ako mga guest na nagiging masungit and lahat sila ay mga mababait. Praise God, ano? Meron nga lang yung iba, ayaw nila mag-review sa Airbnb at yung iba naman nag-review sila. Kasi syempre, mahalaga kasi yung review. Kaya yung review mo sa Airbnb, yun yung magbibigay sa'yo ng optimization sa yung page para mas nakikita sa Airbnb. Libo-libo kasi ang nasa Airbnb. So kapag wala kang edge dun sa mga libo-libo na yun, mahirap. At magkakaroon ka lang ng edge sa kanya pag marami ka ng 5-star reviews. So, napaka-importante ng 5-star review. So, you should communicate well with your guest na pwede silang pakiusapan na mag-review sila. But of course, hindi mo na sila po pwedeng persahin. But if you will be able to ask them politely, some of them ay sumasagot naman na nagre-review after you tell them to make a review after what they have what about their experience. Yun na sinasabi ko, proper scheduling is very important. Scheduling of your cleaning team, scheduling of your maintenance, scheduling of your guest. So kailangan ayusin mo yan eh. Hindi po pwede na yung halimbawa ang check-in nung isa 11 AM, then ang check-out pala 12 PM. Nangyari sa akin yan. Kagigising ko lang. So kagigising ko lang, may nag-request ng 11 AM. Akala ko walang conflict. So dahil sa kagigising ko lang, pinindot ko agad yung approve. Nilagay pala niya 11 AM yung kanyang request for check-in. May guest ako noon at 12 pa magche-check out. So 12 sila magche-check out, lilinisin pa ng cleaning team ko, kailangan nila na at least 2 hours. Kaya nga ang check-in ko dapat 2 PM. Since bagong gising ako, napindot ko. So dapat lesson learned kapag ikaw ay bagong gising, kapag ikaw ay hindi mo pa maganda yung iyong pag-iisip, huwag mo munang hawakan yung cellphone mo kasi tendencies pag may nag-pop up na Airbnb dyan, ma-approve mo agad. Kasi excited ka, kasi excited ako, di ba? Nasa 1 month pa lang, 2 months pa lang kami nag-host. So, excited. So, pag merong nagtingin ng ganyan, pag may nag-book, approve ko kaagad without knowing it na mali na pala yung may problema na pala ako sa scheduling. So, yan, may kailangan mo ring i-schedule yung pagbili mo ng mga supplies. Kailangan din yan. Kailangan mo ring i-schedule yung pagka-submit mo ng authorization form doon sa administration. Yung kasing authorization form kailangan sa unit namin para saan? Para yung mga guest namin ay ma-accept sa lobby. Hindi kasi po pwede sa amin i-accept yung mga walang guest authorization form. Mga ganon. Kaya kailangan coordinated lahat. Yan yung mga natutunan ko sa pag-host. Kasi currently, I'm hosting that Airbnb. Hosting ako kahit na nasa Saudi Arabia ako at hino-host ko nasa Mandaluyong. Di ba okay? At nakaka-challenge, kaya masaya naman at ako ay natutuwa dahil I am learning a lot from this kind of business. So, siguro pag nag-uwi na ako bilang tapos na ako pagiging OFW, pwede ko nang i-manage siya on-site, di ba? Siguro may mga nagtatanong din sa inyo, kamusta yung kita ko bilang Airbnb host, di ba? Masasabi ko na currently hindi pa ako nagpa-positive cash flow. But hindi ko naman masasabi na masyadong negative naman yung aking abono doon sa aking amortization. Currently ay maganda yung aking nangyayari sa aking parking at doon naman sa aming unit, okay naman din. So, let's say sabihin na natin na 70% to 80% of my amortization is being paid by the rentals. Net rentals na yun kasi syempre kailangan mo pa ibawas yung mga different expenses like consumables, electric, internet, payment sa cleaner, tapos maintenance. Kailangan mong bayaran lahat yan. Pagka lahat ng income ko, then i-minus mo ito, may matitira, pambayad ko ngayon sa amortization. Currently, hindi pa siya positive, sad to say, Negative pa siya, but I could say about 70 to 80% ng pambayad ko on a monthly basis ay nakukuha pa naman nung aking kinikita doon sa aking staycation.
So siguro may gagawa ako ng another vlog about the breakdowns, kung magkano yung binabayad ko sa kuryente, magkano yung binabayad ko ng different things, at magkano yung pumapasok na rental. So para nagkakaroon kayo ng idea kung profitable ba yung Airbnb. But I think it will be profitable in the long term. But sa ngayon, medyo hindi pa nga ganun ang aking positive cash flow. This is the target of ng mga host. Kailangan mag-positive cash flow. So I hope you like this video. At ito ay makapagbigay sa ng other information. So stay tuned for another vlog na gagawin ko sa mga susunod na araw. Thanks and God bless.